Magandang buhay. This is how I start my day. Ang baon ko po sa school ay ito, no? Usually, bar. Ito pong parang granola bar po siya. Para healthy po. Ito po yung snacks ko. And usually po, nababaon po talaga ako. Pero wala po akong time ngayon. At hindi po nawawala sa akin yung aking adlaw coffee po. I usually take 4 of this, no, in one day. Kasi ito lang po talaga yung nakaka-energize sa akin. Kasi pag other coffee po kasi ay sumasakit po yung sikmura ko. At ito po yung mga kailangan ko pong bitbitin. So, andito na po, naka-attach na po, no? Ayan po, naka-attach na po sa akin pong packet po, itong aking electronic ID po. Tapos, ito po yung mga naka-attach po dito po yung, kasi mga kasi mga students namin special. So, meron po kami mga sign. So, ayan po. Good job. Restroom. Tapos yan, quiet. Tapos go. At hindi po makakalimutan talaga, of course, yung oil po na ginawa ko po. Kasi ito, nakakatulong po talaga na nakakakalma po sa kanya. Kasi pag nilagay ko po sa kamay na ito, pinapa-inhale ko po sa kanya. Nag-count po kami ng 10 na siguro mga 3 or 5 repetitions, no? Kumakalma po siya. So, ayan. So, ito na po yung garahe ko. And we have an electronic door. Ito po yung hallway ng aming eskwelahan. Ang isang teacher po ay naka-assign lang sa isang estudyante at ito nga ay dinala ko siya sa tinatawag namin na sensory room. Ang oras sa isang sensory room ay tumutulong sa mga bata na mapabuti ang kanilang visual, auditory at tactile processing, pati na rin ang fine at gross motor skills nila. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang lugar para maging kalmado sila at mapapaginhawa ang kanilang pakiramdam, tinutulungan din ng sensory room ang mga bata na matutong i-regulate ang kanilang mga pag-uugali na sa huli ay napapabuti ang kanilang focus para ma-absorb ang mga impormasyon na tinuturo ng mga teacher.